galit. Galit ako. Aray ko, hindi na po maulit. Ano ba? Sumagot ka. Isang mapagpalang umaga sa lahat, mga idol. Naririto tayong muli upang kayo ay bigyan ng mga mahalagang kaalaman tungkol sa binibitawang salita ng ating mga dila. Mga salitang huwag na huwag mong sasabihin dahil baka ito ay magka-totoo. Dahil ang binibigkas ng ating bibig ay siya naman nating nararamdaman at may koneksyon ito sa mga bagay, pangyayari at kalawakan. Ang kalawakan na siyang universo na sentro ng bawat bagay-bagay at pangyayari. Kaya ang lahat ng ating binibitawang masasamang salita ay maaaring maging tatak ng isang sumpa. Ang unang salita na hindi mo dapat sinasabi ay wala kang pera. Ito ay salitang sumpa upang harangin ang mga swerte na dapat pumasok sa iyo. Ang ikalawang salita na matinding sumpa na hindi bagay na madalas mong sinasabi ay ang salitang malas. Ito yung mga salitang madalas bigkasin ng bibig ng karaniwan sa tuwing may mga bagay-bagay at pangyayari na hindi maganda na nakikita ng ating mga mata. Ngunit nalalaman mo ba na ang salitang ito ay isang napakalakas na uri ng negatibo na humahatak ng kamalasan? At kung minsan ay nauuwi sanhi na mga disgrasya. Dahil ang mga salitang binibitawan ng ating bibig ay mga salita na makapangyarihan. Mga makapangyarihang salita na makakapagdulot ng kapahamakan at kaligtasan. May mga tao na pinanganak na tinatawag na may krus sa dila. Ito yung mga taong may sumpa sa dila na kapag sila ay nagsasabi o nagsasalita ng masama, ito ay nangyayari. Ang mga taong may krus sa dila ay mabigat na kasama sa ating pamumuhay. Sila ang mga tao na mataas ang emosyon, madaling magalit at madaling magtampo. Mga mapagtanim ang pag-iisip kung kaya nakapondo sa katawan nila ang mga negatibo. Ang mga negatibo ay nagiging pondo sa kanilang katawan, kaya naman lumalakas ang kanilang mga sumpa sa dila. Bigyan natin ng diin at kapatunayan mula sa talata ng Biblia ang mga salita. Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue. In those who love, it will eat its fruit. The words we choose to speak can bring encouragement, love, and healing, or they can cause hurt, division, and destruction. The fruits we reap from our words reflect their power, whether for good or ill. Kaya sa anumang mga salita na lumalabas sa ating bibig ay dapat natin itong pinag-iisipan upang hindi makapagdulot ng mga kapahamakan, negatibo o kamalasan. Dahil ang masasamang salita ay bahagi ng sumpa. Mas mainam lamang na ang binabanggit natin ay ang mga mabubuting salita, mga magiging mabubuting kapalaran para sa ating kapwa at para sa ating sarili. Bigyan natin sila ng mahalagang basbas kagaya ng salitang mag-ingat, mapalad ka at mabuti ka, gabayan ka ng Diyos, ingatan ka nawa, pagpapalain ka. Mga ilan lamang sa mga mahalagang mabubuting salita na makakapagbigay o makakapagdulot ng mabubuting kapalaran at swerte sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan
at sa ating sarili. Ang mga mabubuting salita ay panghalina sa mabuting kapalaran. Nawa sa bidyong ito ay marami tayong natutunan at taglayin natin sa pang-araw-araw na ating pamumuhay ang lahat ng mabubuting salita upang hindi tayo nilalapitan ng mga negatibo at kamalasan, bagkos ay puspos ng biyaya at pagpapala ang dumating sa atin mula sa mahalagang basbas ng ating amang kaitaas-taasan. At sa lahat ng hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel ay inaanyayahan ko po kayo na i-click ang bell button upang lagi kayong updated sa mga bago kong ina-upload na video. Isang mapagpalang araw sa lahat. God bless you more mga idol.